May anino ng aswang, isang natatanging at nakakakilabot na kwento ng katatakutan. Unang yugto, pagbabalik sa San Isidro. Matapos ang maraming taon sa Maynila, bumalik si Miguel Alonzo diyon sa kanilang bayan, ang San Isidro. Isang liblib na baryo na napapaligiran ng madilim at misteryosong kagubatan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, may bumabalot na pangamba sa mga tao. May nawawala. May namamatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Namatay kamakailan ang kanyang biyun Lolo Pilo, isang kilalang albularyo at tagapangalaga ng kanilang baryo. Sa paglilinis ng lumang bahay ng kanyang lolo, natagpuan ni Miguel ang isang lumang anting-anting, isang gintong pendant na may kakaibang kinang. Sa tabi nito ay isang journal, punong-puno ng babala. Nagising na ang dilim. Ang aswang ay bumalik. Tanging ang hinirang na mandirigma ang makapipigil dito. Hindi ito pinaniwalaan ni Miguel hanggang sa narinig niya ang unang sigaw. Ikalawang yugto simula ng pangangaso. Kinabukasan natagpuan ang bangkay ng isang batang lalaki sa gilid ng kagubatan. Gutay-gutay, walang laman ang katawan. Sa takot, nagpatupad ng curfew ang mga matatanda pero hindi mapakali si Miguel. Dala ang kanyang gintong balaraw na isa pang relikya ni Lolo Pilo. Pumasok siya sa madilim na kagubatan. Habang lumalalim siya sa gubat, lumalamig ang paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Biglang may malalim na pag-ungol. Mula sa anino lumitaw ang isang nakakatakot na aswang. Malaki, balingkinita ng katawan, mahahaba ang kuko at nagliliyab ang pulang mata. Sumugod ito kay Miguel, dumadambang parang mabangis na hayop. Ilang saglit lang nasugatan na siya, dumaloy ang dugo sa kanyang braso. Ngunit nang itarak niya ang gintong balaraw, napasigaw ang halimaw. Nagliliyab ang balat nito sa sugat. Habang tumatakbo si Miguel, nagningning ang kanyang kanting-anting. Tila bumabalot sa kanya ng isang proteksyon. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ikatlong yugto ang lihim ng sumpa. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Maylena, natuklasan ni Miguel ang madilim na lihim. Ang kanyang lolo Pilo ang nagselyo sa aswang maraming taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang isang sinaunang ritual ng pagkakadena upang ikulong ang halimaw. Pero nang siya ay namatay, nawala rin ang sumpa at ngayon, bumalik ang halimaw upang maghiganti. Wala nang ibang paraan. Si Miguel na ang bagong tagapagmana ng laban. Ika-4 na yugto, huling laban. Sa ilalim ng bilog na buwan, bumalik si Miguel sa kagubatan. Tumayo siya sa isang malaking puno ng balete, ang dating pinagkulungan ng halimaw. Narinig niya ang mabigat na yabag. Naroon na ito. Mula sa dilim lumitaw ang aswang, mas malaki, mas mabangis at mas gutom.